Kamusta na kayo mga kaibigan, mga viewers at mga subscribers ko sa YouTube at sa Facebook? Ito po ang inyong kaibigan sa Palaisdaan, si Abuelo. Ang tatalakayin ko sa episode kong ito ay may kinalaman sa isang mahalagang bagay sa ating naghihito, mga nag-iisda. Ito yung pagpapakain o ang catfish feeding. Tatalakayin ko sa inyo yung iba't ibang klase ng feeds at iba't ibang pamamaraan o methods sa pagpapakain sa mga alaga nating hito. Kaya ko naisip na talakayin ito dahil may natanggap kaming tanong mula kay Sir Rogelio Ramos. May video po ba kayo ng feeding program para sa hito mula fingerling hanggang pagbebenta? Kung anong klaseng feeds at gaano karami kailangang ipakain daily sa certain quantity ng hito like sa 1,000 pieces na hito. Yang bagay na yan ang tatalakayin natin sa episode kong ito. Ang nakikita nyo nga pala sa background na video, yan ay yung balon o water well na sinimulan ko ng ipagawa. So, naghuhukay na kami ng gagawin namin balon para makatipid sa kuryente. Gagamit kami ng diesel-fed na water pump. Ang target depth namin o lalim ay 6 meters. So, simulan na po natin ang pagtalakay. Sir Rex Lim, salamat sa madalas mong pagbisita. At kay Super Twins Visere, sa lahat ng napanood ko na vlogger, ikaw po ang may pinakamagandang content about hito farming. Very informative at kada video may matututunan. Thank you sir. Nagmarathon ako now from first upload. Nakakataba naman ng puso ang message mo. Super Twins, maraming salamat. Adriel's World, pa-shoutout sir. Kamusta na Adriel? Gumagamit ka po ba ng probiotic? Hindi po, wala pa po kaming ginagamit na kahit na anong additives sa aming fish pan. Ang nakikita ninyo sa background video ay ang update doon sa 4,400 pieces na fingerlings na kinuha namin noong December 2. So as of this date, nasa mga 9 to 10 weeks na sa amin. Kung naalala ninyo, ang huli kong video tungkol dyan ay nag-sort kami, pinaghiwa-hiwalay namin sa tatlong sizes, small, medium, large. So yung nakikita ninyo, yan ang middle pan, yan yung number 2, andyan yung mga medium. Ito naman yung small dati, konti lang naman yan, konti lang ang naiwan. Pero halos magkakasukat na sila. Kaya ang ginawa namin dyan ay nag-sort na kami ulit. Ginawa na naming dalawang sizes, small at large na lang, para mabakante namin yung isang butas at magkaroon na kami ulit ng panibagong fingerlings. Meron akong kwento dyan eh. Meron kaming dinanas na fish kill. Siguro nasa 150 pieces na na mga isda. Yan, yung middle na yan. Nagkaroon kami ng stampede. Nagulat yung mga isda. Ayun, kinabukasan naglutangan sila. May lumusong, nagulat yung mga isda. Ayun, nalagasan kami, nabukulan kami. Mga 150 pieces yun, no? Puro kulay puti na nakatihaya. Kinabukasan. Okay, balik tayo doon sa topic natin. Pag-usapan natin ang catfish feeding. Kung mapapansin ninyo mga kaibigan, ang feeds kasi o ang feeding sa ating hito ay ang malaking bahagi ng ating puhunan. Kung hindi man mahigit, nasa kalahati noong selling price natin ay ang gastos natin sa feeds. Kaya mahalagang mapag-aralan natin
kung papaano ba ang tamang pagpapakain at ano ang mga dapat ipakain sa ating mga alagang hito. Sa pagtalakay ko, ang tatalakayin ko lang yung feeds na pinoproduce ng mga feed mills. Hindi ko na tatalakayin yung tinatawag na mortality, yung mga isda na patay, yung mga manok. Hindi ko na yun tatalakayin. Bali, ang itatouch ko lang yung feeds, yung commercial feeds na ginagawa ng mga feed mills. Kung mapapansin ninyo, ano ba yung mga nakikita nating feeds? Diba? Pellets yan eh. Iba-iba sukat niyan. May maliliit na butil, yung iba nga parang pulbos lang. Meron naman malaki. Meron parang rectangular. So, iba-iba ang sukat ng mga feeds na mabibili natin na minamanufacture ng mga feed mills. Bali, ang catfish feeds kasi ay mga plant-based yan eh. Ang main content niyan ay yung soybean meal. Kasi ang soybean, di ba, mataas yan sa protein. So, ang feeds natin para sa hito ay number 1 ingredient niyan ay crude protein. Yan, hindi nawawala kasi ang crude protein, yan nga ang nagpapalaki sa mga hito natin. Ang hito natin, ang mga catfishes ay tinatawag na omnivore. Yan yung mga klase ng hayop na kumakain ng kapareho nila o ng plants. So, pwedeng animals, pwedeng plants, kinakain nila parehas yan. Yun yung tinatawag na omnivore. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga hito growers ang pinapakain nila, mga dead meat, di ba? Yung mga chicken na patay, pati mga isda na patay. So, yun naman yung animal, di ba? Tapos yun namang feed mills, ayan, main ingredient nila ay plants. Mayroong life cycle stages ang hito. Siguro, inarrow down na lang natin sa 3. Kasi kung magbabasa kayo, mayroon pang ibang mga babasahin dyan na hindi lang 3. Pero para mas madali ang maging usapan natin, 3 na lang ang talakayin natin. Yung unang stage niya, yun yung fry, yung pagkapisa niya, tapos yung fingerlings, at yung grow out. Ngayon, yung fry, meron siyang sariling klase ng feeds niya. Siyempre, talagang sobrang liliit ng mga yan. Kung mapapansin ninyo, ang kinakain niya na feeds ay halos powder. Or yung iba, mga mash, di ba? Binabasahan nila, tapos kinocompress nila. Pero in form of powder pa rin yun eh. Kinompress lang talaga nila para madaling makagat ng mga fry at madigest nila. Usually, yung mga feeds ng mga fry na yan, matataas ang crude protein o yung CP na tinatawag. Kasi kailangan nila na lumaki ng mabilis. Usually, ang crude protein na content ng mga fry mash, mga 42 to 48 ang crude protein yan. Yan ay ang mga 3 weeks old na yan mula nung nag-hatch. Ang kasunod natin ay ang fingerlings. Yan, pangkaraniwan na yung fingerlings natin. Ilagay na natin ang fingerlings natin from 2 inches to 8 inches. So, ang feeds naman yan ay merong butil o diameter na nagsisimula sa 1.5 mm, mga ganun yun, o halos 2 mm na, hanggang 3.5 mm, yan yung fingerlings. Hanggang 8 inches yan. Usually, ang crude protein yan, nasa 31% ang crude protein. At ang last, yung nakikita natin, yung sa palengke, yung mga bago natin ibenta, yung grow out. Yan, malalaki na yung butil niyan. 3.5 yan hanggang 4 mm o malaki pa. May mga nagtatanong, kailan ko po ba papalitan yung feeds ko? Ang pinakasagot ko dyan, ang kadalasan ko sinasagot, kapag kasya na doon sa bunganga nila. Kapag kasya na sa bunganga nila ang isang feed type,
pwede nyo na ipakain yun, pwede nyo na palitan. Kaya lang ang magiging epekto nun, mintres na malaki yung feeds, bumababa ang crude protein. So, syempre, ang mangyayari niyan, yung paglaki niya, hindi na mabilis. Kaya lang, syempre, grow out na, hindi naman na talaga kailangan palakihin ng mabilis kasi malalaki na sila. May makikita kayo sa market na dalawang pinaka-main na klase. Yung tinatawag na floating at saka ang sinking. Yung lumulutang at lumulubog. Yung mga lumulubog na fish feed, yan yung mga bottom dwellers, yung mga isda na madalas sa ilalim. Though ang hito, bottom dweller din sila, pero ang ginagamit natin kadalasan ay yung floating. Kasi para makita natin kung paano silang kumonsumo ng mga feeds natin. Makikita rin natin sila kung gaano pa sila karami. Kasi yung lalo na yung mga grow out, makikita nyo lang yan na lumulutang pag kumakain eh. Nagpupunta sa surface pag kumakain lang sila, pero kadalasan yan nasa ilalim lang ng tubig yung mga yan. So para makita natin sila, ang gamitin nating feeds, yung floating. At ang floating, yan ay mas matagal makadumi ng ating tubig, pond water. Kasi nga, nasa ibabaw lang sila bago sila lumubog o mapunta sa bottom ng ating pond, nakain na sila ng mga alaga nating hito. Kung mapagbabasa kayo, ang sinasuggest nila ng mga eksperto, kahit once a day, pwede na mapakain ng mga alaga nating hito. Pero syempre, kung once a day lumalaki sila, ano pa yung magiging 2 beses? Ano pa ba yung gagawin nating magiging 3 beses, 4 na beses? Mas mabilis natin silang mapapalaki kung mas madalas natin o yung frequency ng pagpapakain mas marami. Ngayon dito na tayo sa methods. Okay? Feeding methods, yung pamamaraan. Ang number 1, yung kumbaga yung eat all you can. Yung satiation feeding. Ito yung walang tigil. Kunyari, nakaschedule kayo magpakain ng alas 7 ng umaga. Magsasaboy kayo ng pagkain. Tuloy-tuloy lang yun hanggat may nakikita kayong kumakain, hanggat nauubos yung nasa surface ng tubig dahil floating yung feeds ninyo, tuloy-tuloy lang ang pagpapakain ninyo. Yun yung tinatawag na satiation feeding. Yun yung hanggang sa masatisfy sila. Okay? Meron din kayong makikita ang paraan ng pagpapakain nila. Number 2, yung tinatawag na EOD. Every other day. May gumagawa niyan, mga kaibigan. Every other day, magpapakain sila ngayon. Tapos bukas hindi. Magpapakain ulit sila sa susunod. So, every other day. Pero, ang method nila, satiation pa rin. Kahit na patlang-patlang kada araw, yung pagpapakain naman nila, buhos pa rin hanggang sa gustong kumain. Pero, ingat kayo, mga kaibigan, siguraduhin lang ninyo na yung sinasaboy ninyo sa tubig ay talagang kinakain. Dahil ang magiging problema niyan, dudumin tubig natin kung sobra-sobra ang pagpapakain natin, hindi na nila nakokonsume. Kung babalikan ko yung episode natin tungkol sa ammonia, isang pinagmumula ng ammonia yung uneaten feeds, yung uneaten, unconsumed food. So para hindi tayo magkaroon ng maraming ammonia o magka-ammonia ang ating pond, huwag kayong magpakain ng sobra. Okay, number 3, yung intermittent feeding. Ano naman yung intermittent feeding? Ang intermittent feeding, 6 na araw magpapakain ka, tapos yung isang araw rest day. So, papahinga mo ng isang araw yung mga alagang hito sa pagpapakain. Sabi nila, maganda daw yan dahil nare-rest yung digestive system ng mga hito. At ang pagpapakain yan, satiation din. Tuloy-tuloy pa rin. At yan dalawang yan, yung EOD at saka yung intermittent, mga viewers, mga subscribers and followers, yan ay
Kadalasang ginagawa once a day. Isang beses lang nilang binibigay sa satiation, tuloy-tuloy, every other day, yung isa naman, 6 days dire-diretso, tapos 1 day na break. Okay. Ang number 4 natin na method, feeding method, ito yung pang-last sa pin-repair ko sa inyo, yung restricted feeding. Ito yung mababasa ninyo na kino-compute pa yung body weight nila. Percentage of body weight, tapos i-divide ninyo sa frequency kung ilang beses kayo magpapakain sa isang maghapon. Okay, ang restricted feeding kasi, yung percentage ng body weight nila, yun lang ang dapat nilang kainin per day. So, may mga nakaset ng percentage. Kunyari, sa fingerlings, sabi ng mga eksperto, 2 to 5% of the body weight ang dapat na ipakain sa mga fingerlings sa bawat araw. Magbigay tayo ng sample. Fingerlings, 100 grams. Ayan. Sabi ng mga eksperto sa researches, 2 to 5% of the body weight for the whole day ang dapat nilang kainin. So, kunin natin yung 5%. So, 100 grams times 5% is equal to 5 grams. So, restricted siya sa 5 grams per day ang dapat lang niyang kainin. Ngayon, nagpakain kayo ng 2 beses sa maghapon. So, yung 5 grams na yun, i-divide nyo yun sa 2. Kasi 2 beses eh. So, 2.5 grams ang dapat niyang kainin sa bawat pagpapakain sa maghapon. So, times 2, magiging 5 grams. Ang liit naman nun, paano po yun? Okay, sa bawat isa lang na fingerling. Kunyari, meron kayong fingerling na 1,000 para mas madali magkwenta. So, sa maghapon, 5 grams at may 1,000 kayong fingerlings, ibig sabihin, 5,000 grams o 5 kilo ang dapat kainin nung fish pond na yon, yung laman nung fish pond na yon. Dinivide nyo ngayon sa dalawang pagpapakain, 2,500 grams bawat pakain o 2.5 kilo. Ganon ang computation ng restricted feeding. Sa restricted feeding, dapat i-divide nyo lang kung ilang, kunyari, 3 beses nyo gustong pakainin, divide nyo sa 3. 4 na beses, divide nyo sa 4. Kaya lang, ang magiging challenge dyan sa restricted feeding, dapat alam ninyo kung ano timbang ng inyong fingerlings o yung grow out. Sa grow out kasi, ang rate ng restricted feeding ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa 1 to 2% eh. Parang ganun ang rate ng restricted feeding sa mga grow out. Habang lumalaki kasi, lumiliit ang percentage ng body weight. Now, yun nga, mabalik tayo. Sa restricted feeding, paano ko po malalaman kung ano timbang ng bawat fingerlings ko? So, dun ngayon lalabas yung dapat nagsusort kayo o nagsasampling kayo, manghuli kayo mga 20 pieces, timbangin niyo, divide nyo ng 20. So, kung nakasort ng maayos yan, halos magkakasin laki, alam nyo na kung ano ang sukat ng bawat isang fingerling. So, dun lalabas ang importance ng sorting, kamukha nung diniscuss ko sa isang episode ko. Mga kaibigan, sa satiation feeding, hindi nalilimit sa 1 beses lang yan eh. Pwede kayong magpakain ng 2 beses nga, 3. Kasi ako, sa pond namin, satiation ako, pero 4 na beses ako magpakain. 2 sa umaga, 2 sa gabi, o sa hapon. Sa satiation feeding, orasan ninyo yung feeds na nasa ibabaw ng tubig. Kapag yan, umabot na ng 20 minutes, nasa ibabaw pa ng tubig, meron pang natitira, ibig sabihin, okay na sila. Busog na sila doon. At sa kasunod ninyong pagpapakain, alam ninyo kung ano na limit nyo. Kunyari, nagsaboy kayo ng 2 kilo. Tapos, naubos agad. Wala pang 5 minutes, ubos agad. Isaboy ka ulit ng kalahati. Ubos ulit, saboy pa ulit.
tas medyo bumabagal na, halos 20 minutes na, andun pa yung feed sa ibabaw, yung kasunod ninyo, bawasan nyo na. Itama nyo, i-correct nyo na yung amount ng feeds na ipinupukol nyo sa pond ninyo. At siguraduhin ninyo na kapag kayo nagsasaboy o nagpupukol kayo ng feeds doon sa ibabaw ng tubig ng pond, dapat distributed evenly. Lahat ng corners, lahat ng sulok, lahat ng gitna, dapat lahat meron yun. Mga kaibigan. Kasi baka merong hindi makakain. At ang epekto nun, pag hindi sila nakakain, syempre may iwan sila sa paglaki. At ang pinaka-worst, pwede silang mabansot. Yun ang pinaka-worst na mangyayari. Sa nabanggit kong mga feeding methods, pumili na lang kayo mga subscribers kung ano ang iniisip ninyong madali sa inyo at effective sa inyong fish pond. Tandaan ninyo, walang dalawang ponds. No two ponds of fish are exactly alike. Kahit dalawa tayong may fish pond, hindi pwedeng kung anong ginagawa ko, yun din mismo ang gagawin mo sa inyo. Kasi hindi tayo talaga pwedeng maging magkapareho. May mga pagkakataon pa nga, ako, 3 butas yung sa akin, 2 magkatabi, magkaiba approach. Hindi pwedeng lahat na nandito yung ginagawa ko din sa number 1 ko, gagawin ko rin sa number 2. Merong hindi applicable. Kaya yung mga nagtatanong tuwing kailan po ba ako magpapalit ng tubig, depende. Depende sa tubig ninyo. Yung tubig ninyo at saka tubig ko magkaiba. Though parehas tayong groundwater, parehas tayong galing sa deep well, magkaiba pa rin ang tubig natin. Magkaiba tayo ng sukat ng fish pond. Magkaiba rin ang angka ng isda natin. Di ba, mga kaibigan? So, hindi tayo pwedeng maging magkaparehong magkopyang-kopya kung ano yung ginagawa ko at ginagawa ninyo. Magiging guide lang yung iba. Tignan ninyo kung ano applicable, best para sa inyong mga fish ponds. Pero ako, ang nire-recommend ko talaga sa inyo, yung satiation feeding. Mas mabilis talaga magpalaki. At yung restricted feeding naman, usually ginagamit yan kapag merong may sakit doon sa mga alaga ninyong hito o kaya pag malamig ang panahon. Pag malamig ang panahon, sadyang walang gana kumain ang mga alagang hito. So, pwede kayong gumamit ng restricted feeding. Kasi nga, hindi lahat magana. Masasayang yung mga sinasaboy ninyo o binabato ninyong mga feeds kapag malamig na panahon dahil wala sila masyadong gana kumain. Okay, mga viewers, napatagal na naman ako. Umabot na ako ng mahabang oras na naman. Pasensya na kayo, medyo komplikado kasi ang topic na ito. Tandaan ninyo mga kaibigan, ang pagpapakain sa catfish o sa hito natin ay hindi masyadong science eh. Ito ay mas more on art. 'Di ba? Kung papaano natin sila i-design doon sa nakikita ninyong pangangailangan nila. At ang bottom line, yung FCR kailangan mababa. Mababa ang FCR natin. Kung mabilis ninyong mapapalaki ang inyong mga alagang hito, syempre, mabilis kayong matatapos sa pagpapakain, di ba? So pag hindi na kayo nagpapakain, na ibenta nyo na agad yung mga alaga ninyo, edi hinto na yung gastos ninyo sa feeds na kumukuha ng halos o more than 50% ng total cost ng pag-aalaga ng hito. Ayun lang, yun lang po ang ating topic for this episode. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. At sana manatili kayong subscriber at follower ng Abuelo Fish Pond. Bye-bye!